Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? Narito ko muli si CJ Vlogger sa kanyang panibagong spoken. Ang hugutoy ng sawi. Marami po sa lahat ng bumubuo at nagsusupport po sa aking channel. At thank you so much po everyone. Sa mga hindi pa ako nakasubscribe sa aking channel, please subscribe, like, share, and comment sa aking lahat ng mga video. Sa mga hindi pa ho, nakasubs, please touch the button for another notification sa lahat ng aking gagawin na mga video. Of course, sa aking mga spoken at mga hugot sa mga sa mga tinatamaan ho at mga tatamaan pa lamang. Thank you so much. Now, magsimula ho na tayo. Ang title po ng aking ginawa today is Sugat sa Libro. Ang pamagat po nito. Marami hong makakarelate dito kasi naririto naman ako sa aking harap ng aking papel at ballpen. At muli gumagana naman ang mga ballpen upang isulat ang lahat ng iyong pasakit na ibinigay sa akin. Lahat ng pasakit na ipinadama mo sa puso ko, ang sakit sa pag-iwan mo, na di ko alam ano nga ba ang dahilan mo. Iniwanan mo na di ko alam ano nga ba talaga. Bakit nga ba? Okay naman tayo, di ba? Masaya naman tayo sa isa't isa. At muli naalala ko ang unang paghihakap mo sa akin. Ang bawat pagdampi mo. Ang bawat higpit sa kapit mo. Naalala ko pa yung pagtawag mo sa akin, mahal ko. Yung kapag ako'y nagtatampo sa iyo. Lahat ng ito ay aking isinusulat sa bawat sakit ng iyong ipinadarama. Ang bawat pagguhit ng aking ballpen ay siya rin sakit na aking nararamdaman. Ito lamang ang tanging paraan upang lahat ng aking nararamdaman ay maibsan. Sa bawat sugat, sa bawat galos, sa puso ko. Na mula sa pagkakatali ng puso ko sa iyo. Akala ko, ikaw na. Ikaw na yun huli. Naakala ko, minahal mo ko ng higit sa huli mo. Ngunit, nagkamali ako. Ngunit maling-mali ako. Mali lahat ang iniisip ko sa iyo. Mali ang lahat ang akala ko sa iyo. Mali lahat ang itinatak ko sa aking isipan. Maling-mali pala. Maling mahulog ako sa isang katulad mo. Sapagkat nagulo ang buhay ko. At sa bawat sakit na aking nararamdaman, ay ang tanging ballpen at papel lamang ang aking nakakaunawa sa aking nararamdaman. Ang tungkol sa aking nararamdaman ng mga oras na tayo ay magkasama pa. Mga alaala na tumatak sa aking isipan. Ang bawat paghaplos ng iyong mga kamay patuloy na lumalapnos sa balat ko. Ang bawat kataghang na patuloy na sumusugat sa puso ko. Heto na naman ako. Heto na naman ako, patuloy na nananariwa ang lahat ng pagsugat mo sa puso ko. Ako'y gulong-gulo. Litong-lito. Gulong-gulo. Gulong-gulo. Litong-lito. Gulo-lito. Gulo-lito. Akala ko, nakalimot na ako. Akala ko, tapos na ang pagluha ko. Akala ko, tama na yung mga luha na pumapatak sa aking mga mata. Ngunit hindi pa pala matatapos ang lahat ng ito. Oras-oras, araw-araw, at palagi kong naaalala ang bawat salita ng iyong unang binitawan. Na, mahal kita. Unang salita na tinapos mo na.
Pagod na ako. Ngunit, paano naman ako? Ako yung palaging nakasunod sa iyo. Paano naman ako? Ako yung laging umiintindi. Ako yung laging umuunawa. Paano naman ako? Ako yung palaging nagpaparaya sa panluloko mo. Paano naman ako na kahit kaunting oras mo, wala na? Paano naman ako na naghahanap ng atensyon mo? Di ba dapat ako magsabi sa iyo na ako yung pagod na? Na ako ang dapat magalit sa iyo? Ngayon, tumutulo na naman ang luha ko. Nababasa na naman ang aking papel. Na tuwing ako'y nagsusulat, parating ganito. Palagi na lamang basa sa bawat inaalala ang magkasama tayo. Palagi na lamang basa ito sa tuwing naiisip ko nung tayo'y magkasama pa. Ngayon, parating nananariwa sa aking isipan na ngayon ay magkasama na kayo. Lagi na lamang basa. Mga luha na minsan di natutuyo sa aking mga mata. Mga luha na nag-uunahan, pumapatak sa aking mga mata. Ito ang palaging ginagawa bago matulog sa gabi. Pagising sa umaga, laging naaalala ang mga pasakit na iyong idinala. At patuloy kong isinusulat ang lahat ng pasakit. At punong-puno ng luha ang bawat detalye at sinusulat ko sa aking mga papel. At pagkatapos nun, ito'y basang-basa na. Alam niyo po ba yung salitang nakatali na tayo sa isang tao? Tama po kayo. Yung ginawa ko pong spoken kung iintindihin niyo po maigi. Siya ay nakatali na sa isang tao. It means kasal na sila. Nakatali na siya, ngunit hindi siya makalaya. Na kahit anong nararamdaman niyang sakit. Na kahit anong sakit na pinapadama sa kanya ng kanyang asawa. Ngunit, tinatanggap niya. Palagi siyang sumusunod. Palagi siya nagpaparaya na kahit alam niya nasasaktan na siya. Na kahit naghihirap na siya. Na kahit na every time nakikita niya kung anong ganyang ginagawa ng kanyang asawa. Masakit po yun kasi sinunod mo ang lahat-lahat ng gusto niya. Akala mo siya na yung huli. Ngunit hindi pa pala. Dahil naghanap pa rin mo siya ng iba. Di ho ba? Masakit ho yun sa atin, lalo na sa mga babae. Kasi di ho ba may kasabihan na di bali daw magloko ang lalaki kasi pag tumayo ang lalaki, lalaki pa rin. Pero ang babae, kapag tumayo, may mawawala. Alam niyo po, ang kasabihan na yan ay hindi naman po totoo yun. Lahat po tayo, babae man o lalaki, ay pareho lang mo ang natin, may mawawala sa atin. Okay, sa lalaki po siguro wala. Pero yung dignidad mo at yung respeto mo sa iyong asawa, yun ho ang mawawala sa lalaki. Tama ho ba? Pero kung sa babae na pag gumawa ng pagkakamali at magloko, napakalaki yung impact para sa atin ng ganun. Maraming mawawala. Maraming judges ng ibang tao kapag nalaman nila yung situation. But, ano ho ba talagang patayan natin? Tama lang ba ho yung lalaki ang dapat magloko na kahit alam niyo pong mali? O kahit ang babae? Hindi ba talaga dapat? Or dapat na lang pakawalan?
Ano yung formula po akin na suggest ko lang, magpalalaki man o babae, pare-pareho po tayo. Kapag tayo ay nagloko, parehong may mawawala sa atin ang dignidad at ang respeto sa bawat isa. Na kahit kunti, dapat meron pa rin tayong respeto sa ating sarili. For my opinion, no ha? Kasi lahat tayo nilalang sa mundo, may kanya-kanya ho tayo. Karapatan sa mundo na maging masaya. Kung hindi ho tayo masaya, give up. Magni-asawa man yan o may anak ho kayo, but remember lang ho lagi parating yung tatandaan. Kung wala na talaga, hindi na kayo masaya sa inyong mga partner, mag-usap kayo para sa inyo. Kung may anak man po kayo, pag-usapan ninyo at kausapin yung mga anak. Or may ano lang po yun, opinion. Kasi bawat isa po natin, masasaktan at masasaktan tayo kapag tayo ang niloko at tayo ang manloko. Tama po ba? Mahirap pong i-judge ang bawat isa ho sa atin. Mahirap husgahan, bakit? Ano? Bakit nagawa niya yun? It means may reason po kung bawat isa sa atin bakit tayo nagloko. At may hinahanap po ang partner sa atin na wala sa atin or hinahanap na sa iba. Tama na po yun, di ho ba? Kasi may mga tao, may babae, may lalaki na mahal niyo po siya, mahal niyo po ang partner niyo, but may mga bagay po tayo na hinahanap natin sa ibang tao na hindi natin matagpuan sa partner natin. Kaya minsan po, sa 10 lalaki, sa 10 babae, may nagluloko ho. Tama po kayo. I know, magandang topic po itong pag-iusapan natin kasi it's all about for love, not only for the love, for respect. At yung sakit na may papadamo sa yung partner. Ang lalim natin pinag-uusapan natin. Ang aking pong spoken ay binuod ko lamang po. Pero yung pinaka-topic at buod po talaga ng topic na to, it's about sa isang relasyon na nagloko at nakatali ka po sa kanya. Yung ba? Yun ang pinaka-meaning po ng kahulugan ng aking ginawang sulat. Aking spoken. But now guys, thank you so much sa mga lahat nagsusupport sa aking channel. At thank you so much sa lahat-lahat po ng aking walang sawa talaga nagsusupport. Thank you so much. At sa aking team, thank you so much po again. Hanggang dito na lang po at marami pong kapag tinuloy-tuloy ko po ang topic natin ay hahabang aking time. Marami pong salamat and see you next sa aking mga vlog, sa aking mga spoken. Mali guys, mag-ingat po kayo parati and thank you so much. Hanggang dito na lamang po and God bless po everyone. Bye!